Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir, pinagtatalakay natin yung talambuhay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sa mga huling bahagi ng kanyang buhay, insyaAllah. So balikan natin huli nating natalakay. Doon sa hadith na iniulat ni Imam At-Tabarani, Lamma ihtadara Abu Bakr, qala ya Aisha, unduri al-lakhata allati kunna nashrabu min labniha. Yung lakha rito, babaeng camel na ginagatasan nila at iniinom nilang gatas nito. Wal jafnatu allati kunna nastabig fiha, yung jafna yung parang plato, pero nastabig, ano ito kumbaga dito sila nagkukulay ng kanilang mga tela. Wal katifatu allati kunna nalbisaha, yung katifa parang jacket, fa inna kunna nantafi'u bidhalika hina kunna tali amral muslimin. Pinakinabangan natin ng mga ito habang tayo ay nasa pamumuno sa mga Muslim. Faida mittu fardidihi ila Omar. Kaya kapag namatay ako ay isauli mo ang mga ito kay Omar para pakinabangan ng iba, para may balik sa Baitul Mal ng mga Muslim. Falamma mata arsalat bihi ila Omar. At ang namatay nga si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, ipinadala ito ni Aisha kay Omar. At sinabi ni Omar, Rahimakallah ya Abu Bakr, kahabagan ka naman ni Allah o Abu Bakr. Laqad at'abta man ja'a ba'dak, pinapagod mo ang mga darating na mamumuno pagkatapos mo. Kumbaga, pinapahirapan mo na ikaw ay kanilang mapapantayan. So, kumbaga, inilagay ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sa masyadong mataas na antas ang pamumuno. At kahit si Omar, alam niya, kahit siya ay may hirapan, natapatan o pantayan ang ganitong katayuan ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sumunod yung ulo himmatihi, ang kanyang mataas na antas ng himma, yung pagmamalasakit o pagsisikap. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iniulat ito ni Imam Muslim, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man asbaha minkumul yawma sa'iman. Sino sa inyo sa araw na ito ang nag-aayuno o nagsimula ng mag-ayuno? Qala Abu Bakr, ana, siya daw. Sabi ni Abu Bakr, ako. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Sino sa inyo ang nakasama sa janaza, yung paglilibing sa janaza? O maaaring hindi lang sa paglilibing, pati sa paghahanda sa janaza, pati sa salatul janaza, sa takfin at iba pa. Qala Abu Bakar, ana. Sabi ni Abu Bakar, ako. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Sino sa inyo ang nakapagpakain ng mahirap sa araw na ito? Qala Abu Bakar, ana. Sa sinabi ni Abu Bakar, siya rin. Faman adamin kumul yawma maridan. Qala Abu Bakar, ana. Sino sa inyo ang nakadalaw sa may sakit? At sinabi ni Abu Bakar, ako. Faqala sallallahu alaihi wasallam, majtama'anna fi imri'in illa dakhala al-jannata. Ang lahat ng mga gawaing ito ay hindi matitipon sa sinumang tao liban na lamang ng tao na ito ay papasok sa paraiso. So yung tao na nag-aayuno, yung tao na dumadalo sa janaza, yung tao na nagpapakain ng mahirap, dumadalaw sa may sakit, sila ay mapapabilang sa mga tao sa paraiso. E paano pa kung isang araw lang, ginawa ito ng isang tao sa loob lamang ng isang araw? So yung kahulugan ng hadith na ito, ang mga gawain na ito
kung ginagawa ng tao, siya ay meron ng lugar sa paraiso inshallah. Pero si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, isang araw, sabihin natin tanghali niya ito tinanong, duhur. Tas lahat ng ito nagawa na ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So yun ay nagpapakita ng kanyang matinding pagmamalasakit o matinding pagsisikap sa paggawa ng kabutihan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, na pinupuno niya ang kanyang oras sa makabuluhang mga bagay. Biruin niya yan. Nag-ayuno na siya, tapos dumalo pa siya ng janaza, pero habang nag-aayuno siya, nagpakain pa siya ng mahirap. At habang nag-aayuno, dumalaw pa siya sa may sakit. So lahat ng ito ay ginawa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sabay-sabay sa isang araw lang. At sumunod, infaquhu fi sabilillah. Ang kanyang pagtutustos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bukod doon nga sa kanyang pagiging mapagbigay, sa kanyang pagpapalaya sa mga alipin, sa kanyang pagsadaka, merong isang ulat na nagpapakita ng matindi na antas ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanyang pagtutustos sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na sa jihad. Siyempre, ngayon, wala namang jihad. Pero maaring yung tao na naghahangad ng gantimpala na katulad nito, kung meron man siyang tutustusan sa landas ni Allah, maaring niyang tustusan yung mga nasa larangan ng pag-aaral, unang-una, katulad ng tinalakay natin, di ba, doon sa mga karapat dapat tumanggap ng zaka, yung mga tullabul ilm, yung mga nag-aaral ng kaalaman, dahil sila ay nasa sabilillah, sila ay nasa landas ni Allah. At doon sa tullabul ilm, naalala ko pala, doon sa zaka, sa tullabul ilm na ito, actually, hindi lang ito yung mismong estudyante sa isang paaralan. Kasi kahit yung mga maalam, sa totoo niyan, kung hindi sila kabilang sa kibarul ulama sa anumang bansa, ang tawag sa kanila tullabul ilm. So biruin niya yan, yung mga tao na hindi kabilang sa kibarul ulama. Halimbawa na lang yan dun sa Saudi, sina Sheikh Omar Al-Eid, rahimahullah. Hindi sila nagpapakilala na kibar. Nahihiya sila. Kaya tawag lang nila sa sarili nila tullabul ilm. Kaya sa ganung konteksto, yung kung merong ganung halimbawa maalam, na alam natin na wala namang permanenteng trabaho, so maaari silang bigyan ng zakah. Maaari silang bigyan ng zakah, inshallah. Maalam o mangangaral o nasa da'wah na walang permanenteng trabaho, so pwede silang mabigyan ng zakah. So kung ngayon, ito kaya ako naisingit yun, kasi wala namang jihad ngayon, di ba? So pwedeng magsadaka at mainam nga na magsadaka sa mga tao na nasa da'wah, insha'Allah. Hindi ko sinasabing ako yun, pero nilinawin ko lang, baka sabihin nyo, sinasabi mo lang yan kasi naniningil ka. Kumbaga, ito yung kumbaga pampalit dito. Walang jihad ngayon, so the next best thing na pwedeng paglaanan ng pera, inshallah, yung da'wah. Siniulat ito ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iniulat ni Abu Dawud at Imam At-Tirmidhi, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Inutusan kami ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng sadaqah. Wa wafaqa dhalika minni malan. At nagkataon daw na meron daw siyang pera. Sabi ni Omar, nagkataon na meron siyang pera. Fakultu al-yawma asbaqu Abu Bakar. Sabi niya sa sarili niya, ngayong araw mauunahan ko na talaga si Abu Bakar. Di ba natalakay natin nung nakaraan na minsan nalaman ni Omar na nasasalisihan pala siya at nauunahan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dun sa pagtulong sa isang matandang bulag. At maraming beses na kumbaga nangyayari yung mga ganong pagkakataon na nalalaman ng mga sahaba na pagtatanto nila na nauuna palagi sa kanila si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Katulad yung hadith kanina. Ilang beses na ulat yun yung ganitong hadith na nagtatanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sa kanilang gumawa ng ganito, ganyan, at lahat si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sinasabi niya ginawa na niya. Ginawa na niya.
So ngayon si Omar, siyempre nag-uunahan sila sa kabutihan. Yung katulad ng sinabi ni Allah, fastabiqul khairat, mag-unahan kayo sa kabutihan. Hindi mag-unahan kayo sa kalukuhan, hindi mag-unahan kayo sa kagaguhan. So mag-unahan sa kabutihan. So ganito sila. Nag-uunahan sila sa kabutihan. Kaya nga mga sahaba radhiyallahu anhum, merong hadith doon sa doon sa Arbaun an-Nawawiyah. Yung nagreklamo yung may hirap. Sabi ng may hirap, yung ahlud duthur, yatasaddaquna wa yunfikun. Sila raw ay nagbibigay ng sadaka at sila ay nagtutustos sa pamagitan ng kanilang yaman. So, ang ibig sabihin nila, paano namin sila mauunahan sa gantimpala? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada pagkatapos ng sala, sabihin ninyo, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 at Allahu Akbar 33. Yung mga dikir natin pagkatapos ng sala. So ginawa nga yun nung may hirap na sahaba. Pero bandang huli, nalaman nung mayayaman na may ganun pala. Tapos sila nagdidikir na rin ng ganun. So nagreklamo na naman yung may hirap. Paano yan? Yung mayayaman, nagdidikir na rin sila. Na, kumbaga, yun sana yung advantage nila eh. Pero syempre, hindi yun, hindi natin yung inuunawa sa masamang kahulugan na pinipigilan ng may hirap yung mayayaman na magkamit ng gantimpala. So sabi nila, yung mayayaman, nakakapagsadaka na nga sila, tapos nagdidikir pa sila katulad namin. Paano pa namin sila mauunawahan? Paano pa namin sila mauunahan? Kaya nga sinabi na lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Yun ay biyaya ni Allah na ibinibigay niya sa sino mang naisin niya. Binigyan niya yun ng yaman, tapos ginagamit niya sa kabutihan. Wala ka nang magagawa dun. Maring hindi mo na siya mauunahan doon. Di unahan mo siya sa ibang bagay. Insyaallah. Unahan mo siya sa ibang bagay. Kasi marami namang Kasi marami namang lugar na pwede kang gumawa ng kabutihan. At maraming mga gawaing mabubuti ang hindi pinapansin ng maraming tao. Kumbaga kailangan gawin, pero hindi ginagawa ng mga tao kasi walang pagyaman, walang pagsikat, walang material na pakinabang mag-imam ka sa liblib na lugar katulad nito, di ba? Ang dami nang dumaan dito nung dumating ako rito 2019. Ang dami nang dumaan dito. Wala. Sandali lang sila, mga ilang buwan lang, tapos magsasawa, tapos aalis na. Wala kasing dito, walang papakinabangan kumbaga. So maraming mabubuting gawain ang nangangailangan ng gagawa. At inshallah, hindi natin kailangan makipagtagisan kung saan marami nang gumagawa. Marami nang nagsisiksikan. Yung pagbabloging, kung ano-anong pinaggagawa nila, magdadaawa sa kung saan-saan, nagmumotor kung saan-saan, mag-focus tayo doon sa walang gumagawa. Inshallah. Sinasabi ni Omar, ngayon mauunahan na talaga kita Abu Bakar. In sabaktuhu yawman, kung mauunahan man kita, sabi niya. Na kumbaga kahit sinabi ito ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, kumbaga kahit nasabi niya yun, ngayon maunahan na talaga kita, parang may pagdududa pa rin siya. In sabaktuhu yawman, kung mauunahan ko man siya, itong araw na ito, inshallah. Parang duda siya, pero pinapataas pa rin niya yung kanyang hope, kanyang fighting spirit na mauunahan niya si Abu Bakar kahit ngayong araw lang. Faji'tu binisfi mali, kaya dumating daw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dala-dala yung kalahati ng kanyang yaman. At yung nangyayari dito, ito yung sa Gazwatut Tabuk. Yung nangolekta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sadaka para mabigyan ng masasakyan at ng armas yung mga sundalo ng mga Muslim na sasama sa kanya papunta sa Tabuk para kalabanin yung mga Romano. Yung mga Romano na nakalaban din ni Zaid bin Haritha. At ang Gazwatut Tabuk, nangyari ito mga ilang buwan lang pagkatapos ng Fathu Makkah. Mga ilang buwan lang. Marami sila na mga Muslim. Marami sila, pero nga kulang sila ng gamit. Kaya nangolekta siya ng sadaka. So kalahati raw ng yaman ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dala-dala niya. At binigay niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma'abkayta li ahlik?" Anong iniwan mo para sa pamilya mo? Kultu mithluhu. Sabi ni Omar, katulad niyan. Ibig sabihin, kalahati yung binigay niya. Kalahati ibibigay niya, yung kalahati maiiwan sa kanyang
pamilya. At sinabi ni Omar, wa ata Abu Bakar bikulli ma indihi. Pero dumating si Abu Bakar, dala yung lahat ng kung anumang meron siya. Dala-dala niya lahat. Baka pati damit, dala-dala niya. Pati kutsilyo, dala-dala niya. Baso, plato, dala-dala niya lahat. Ibibigay niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abkayta li ahlik? Anong iniwan mo para sa pamilya mo? Qala abkaytu lahumullahu wa rasuluhu. Iniwan ko para sa kanila si Allah at ang kanyang sugo. Pero syempre, yun nga, natalakay na natin ito nung nakaraan, di ba? Hindi ito nangangahulugan na pababayaan mo yung pamilya mo. Okay? Ito ginawa ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu kasi alam niya kahit ibigay niya lahat ng yaman niya sa jihad, hindi mamamatay sa gutom ang pamilya niya. Hindi sila mawawalan ng bahay. Hindi sila mawawalan ng damit. Hindi sila pabayaan ni Allah unang-una at hindi sila pabayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi sila pabayaan ng mga Muslim. Kaya malakas loob niya, ibinigay niya lahat. Ibinigay niya lahat. Hindi ito nangangahulugan na magtatablig ka. Magkukurunch ka na lang, hindi ka magtatrabaho. Hayaan mo yung asawa mo na nagtitinda sa palengke. O yung asawa mo, hayaan mo nag-abroad, nagdi-DH. Hindi iyon ang ibig sabihin nito. Baga, binigay ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ang lahat ng yaman niya dahil alam niya na hindi naman mamamatay sa gutom ang kanyang pamilya. Sinabi nga ni Omar, la asbaquka ila shay'in abada. Hindi talaga kita mauunahan sa anumang bagay kahit kailan. Sinabi ni Omar radiyallahu anhu. Sumunod si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, siya ang thaniyat nain idhuma fil gar. Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, siya raw yung pangalawa sa kuweba nang nandun sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silang dalawa. Natakat bidfadlihi al-ayatu wal-akhbar. Ipinapahayag daw sa mga aya at sa mga ulat ang tungkol dito. Wajtama'a ala anna bi'atuhul muhajiruna wal ansar fima mabgaduhu fi qulubikum min dhikrihi narun kullama tuliyat fadailahu ala alihimus sigar taniyat nini idhuma fil gar. Nga, ang mga ulat na ito at ang mga aya sa Quran nang ang mga muhajirin daw at ang ansar ay nagtipon upang magbai'a kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinasabi nga nila, sino mang namumuhi kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ay merong apoy. Kumaga nakakaramdam sila ng apoy sa pagkakabanggit pa lamang tungkol sa kanya. Na tuwing nababanggit ang kanyang kabutihan, ang mga maliliit na gawain ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ay nangingibabaw sa kanilang mga gawain, sa gawain ng iba pa, liban sa kanya. Na siya nga ang pangalawa sa dalawa nang silang dalawa ay nasa kuweba. Ito ngayon nababanggit doon sa Surah At-Tawbah, verse 40. Gayun din kabilang sa mga mabubuting katangian ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Du'iya ilal islami fama tal'athim wala aba. Nang inanyayahan daw si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, hindi siya nagdalawang isip. Tinanggap niya agad dito at agad siyang nagmuslim. Dahil nga hindi katulad ni Omar na matagal siyang nagmuslim. Nagmuslim si Omar pang ilang taon na pagtapos ng pang-6 na taon. Pero si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu agad-agad nag-muslim siya. Wasara alal mahajjati fima zalla wala kaba. Na siya raw ay naglalakad sa matuwid na landas na hindi siya nadulas at hindi siya natisod sa pagyakap sa pananampalataya. Wa'aktaru fil infaqi fama kallala hatta takhallala
bil-aba. Siya daw ay marami kung gumastos sa landas ni Allah. Hindi siya nagdamot, hindi siya nagtipid, hanggang siya raw ay balutin ng tela sa kanyang kamatayan. Man kana qarinun nabiyyi fi shababihi. Sino ba ang kasama, kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula nung kanyang pagkabata? Man dalladhi sabaka ilal imani min ashabihi. Sino ba ang nangunguna sa mga sahaba sa pananampalataya? Man dalladhi afta bihadratihi sari'an fi jawabihi. Sino ba ang nakakapagbigay ng fatwa kahit naroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man awwalu man salla ma'ahu. Sino ang kauna-unahan na nagsala kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man akira man salla bihi. Sino ang kahuli-hulihan na nagsala kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man dalladhi daja'ahu ba'dal mauti fi turabihi. At sino ang naging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lupa sa kanyang kamatayan? Lahat ng ito si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lahat ng ito si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa'arifu haqqal jar. Kaya dapat ninyong malaman ang katotohanan tungkol sa kapitbahay na ito. Kumbaga, tula ito eh. Sa tinukoy si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bilang mabuting kapitbahay, thaniyat naini idhuma fil gar. Siya ang pangalawa sa dalawa nang sila ay nasa kuweba. Gayni sinabi, nahada yawm ar-ridda bifahmi wa istiqad. Doon daw sa araw ng Ridda, doon sa panahon ng pagtalikod ng mga Arabo sa Islam, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang tumayo na mayroon kumpletong pag-unawa at kumpletong, kumbaga, awareness sa mga nangyayari. Wa abana min nasil kitabi ma'na dakka an hadidil alhad. At nilinaw daw ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mula sa mga kasulatan ang kahulugan ng dakka an hadidil alhad, na kumatok daw sa, kumbaga, kumatok sa mga bakal na pananaw. Kumbaga, naging matibay, matatag si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa kanya naging desisyon dun sa Hurubur Ridda. Fal muhibbu yafrahu bifadailihi wal mubgitu yagtad. Kaya ang nagmamahal sa kanya ay nagbubunyi sa kanyang kabutihan, at ang mga namumuhi sa kanya radhiyallahu anhu, sila ay lalong nababalot ng puot. Haslatar rafidi an yafirra min majlisi dhikrihi walakin aynal firar. Yung mga Shia, nais nilang tumakas mula sa anumang lugar na kung saan ay inaalala si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pero saan ba sila tatakas? Sa lahat ng lugar ng mga Muslim ay dinadakila si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, liban na lang sa mga Shia, liban na lang sa mga baluktot ang akidah. Thaniyat naini idhuma fil gar. Siya ang ikalawa sa dalawa ng silang dalawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa kuweba. Kaya nga panghuli dito, wallahi ma ahbabnahu lihawana. Sumpa kay Allah, hindi natin siya minamahal dahil lamang sa ating pagnanasa. Kumbaga, hindi natin siya basta-basta lang na minamahal. Kasi minamahal natin siya bilang bahagi ng ating relihiyon, bilang akida, bilang pagiging Muslim. Naunawaan natin, kapag Muslim ka, dapat mahal mo si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wala na'taqid fi ghairihi hawana. At hindi tayo naniniwala na, kumbaga, mamahalin natin ang iba pa liban sa kanya nang dahil lamang sa ating pagnanasa. Kumbaga,
Walang sino man ang mamahalin natin dahil lamang sa ating pagnanasa. Dapat mamahalin natin ang mga tao alang-alang kay Allah. Lalong-lalo na si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at ang mga sahaba radhiyallahu anhum. Walakin nakadna biqaulin aliyun wa kafana. Subalit kinuha nga natin ang sinabi ni Ali radhiyallahu anhu at ito ay sapat na para sa atin. Radika Rasulullahi lidinana afala nardaka lidunyana. Kinalugdan ka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa aming relihiyon. Kaya paanong hindi kami malulugod sa iyo, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, para sa aming buhay sa mundo. Yung tinutukoy dito ni Ali, yung pag-iimam ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kung siyang pinag-iimam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang gawain na may kinalaman sa din, sa relihiyon, mas karapat dapat siyang maging pinuno ng mga sahaba sa isang bagay na may kinalaman sa kanilang dunya, sa kanilang buhay sa mundo. Radiyallahu an Abi Bakar wa ardah. Kaluguran nawa ni Allah si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu at kaluguran pa siya lalo. Allahumma inna nushhiduka ala hubbihi. O Allah, sumaksi ka na kami nga ay nagmamahal sa Kanya radiyallahu anhu. Wa hubba jami'il khulafa'ur rashidin. O Allah, sumaksi ka na minamahal namin ang lahat ng mga khulafa'ur rashidin. Wa sa'iris sahabati ajma'in, at ang lahat ng mga sahaba. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Biyayaan at pagpalain ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, gayon din sa kanyang pamilya at lahat ng mga kasamahan. Alhamdulillah. So ito yung dulo ng maikling talambuhay ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kasama ito doon sa pinakaunang na translate ko na libro. Kaya ngayon, nung binabasa ko siya uli, parang kailangan kong i-revise yung translation kasi marami akong na-realize na kumbaga hindi ko nabigyan ng katarungan yung original na Arabic nito dun sa nauna kong translation. Kaya siguro gagawa ko ng revision ng translation na yan, inshallah. Mas naiintindihan ko ngayon yung Arabic, kaya inshallah, mas ma-translate pa natin na mas maganda, inshallah. So nga, sa susunod, tatalakayin na natin yung talambuhay naman ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pagkatapos si Uthman, at pagkatapos si Ali, inshallah. At babalik tayo doon sa iba pang mga natitirang mga surah at ayah, kasi subject talaga natin pag Sabado tafsir. Pero unahin na natin yung talambuhay ng Khulafa'ur Rashidin, inshallah. Pero pagkatapos ni Ali, isingit na rin natin si Al-Hasan, inshallah, dahil nga ang mga scholar naniniwala sila ng hadith tungkol sa Khilafatun Nubuwa na magtatagal ng 30 taon, kasama doon si Al-Hasan radhiyallahu anhu. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.